At ito na nga, nag-aayos ako mabuti para sa aking sarili. Kasi alam nyo na, susubok tayo sa matinding laban. Ano nga ba kasing laban yan? Laban tayo magbalat ng santol. Naisipan ko kaagaga kumain agad ng santol, kaya naisipan ko magbalat. At syempre, hindi dyan mawawala ang aking boss, kaya mai-flex ko muna. Isipag niya, no, siya nang nagawang magsampay ng kanyang mga damit. Dapat lang, damit niya yan eh. Takang-taka nga yan, akala niya kasi kung anong ginagawa ko, hindi niya alam, binibidyoan ko na siya. At bago ang lahat, ituloy na muna natin ang ginagawa ko. Ito na nga, nilagyan ko na ng asin ng aking santol. At dahil nga sabi ka kung kumain ng santol, hindi ko na pinatagal, tinikman ko na nga agad siya. At napakatamis talaga nito. At bago nga tayo magkalimutan, kailangan muna nating tapo ng pinagbalatan ng santol. Alam nyo naman kasi wala namang ibang gagawa niyan kundi ako rin. Wala naman akong pwedeng pag-utusan dahil dalawa lang kami dito ni boss. Kaya ito nga naisipan ko nang itapon. Lalabas muna ako ng bahay. Bago nga pala ako lumabas ng pintuan, dito sa pintuan namin, talagang dito ang lutuan namin ng kahoy. At si boss nga naghahanda para magluto na ng tanghalian namin kakainin. Ay nako, medyo hinihingal nga yata akong magsalita dito. Pagpasensyahan nyo na lang kasi ganito talaga pag nagbo-voice over, medyo mahirap. At naisipan ko na ilagay ang basura dito sa basurahan namin. Bali sa sako nga lang pala yan. Kinukuha dito ang basura sa amin tuwing Sabado. Kailangan ipunin yan dahil wala man tayong pagtatapo ng ibang basurahan. At nailagay ko na nga lahat ang mga basura sa sako. Ito namang si boss hanggang ngayon hindi pa rin natatapos magatong o magpaapoy ng aming kalan na kahoy. So naisipan ko na lang pumasok para hugasan itong aking mga pinaglagyan ng balat ng santol. Wala naman kasing ibang gagawa kundi ako pa rin. Ito nga guys, sa mga sandaling to, naghuhugas na nga ako ng pinaglagyan ng balat ng santol. Kasi alam nyo, dito sa aming bahay, walang ibang maghuhugas kundi ako pa rin. Lagi ako. Alam nyo kasi ayaw ko talaga sa lahat natatambaka ng hugasan. Kaya kunting hugasan lang yan, talagang nililinis ko. Nasakit ang mata ko pag nakikita ko may mga nakatambak na hugasan. Minsan nga nag-aaway kami dyan ni boss kasi ang kanyang pinagkainan. Iiwan lang ba naman sa lamisa? Daig pa ng ginagawa ba niya parang restaurant itong bahay? Sanay na sanay pag kumakain sa labas, lalo sa restaurant, pagkakain mo, iiwan mo na lang pinaghugasan. Ayaw ko kaya ng ganyan, nagkagalit ako. Bali, ito nga pala ang lulutuin niya ngayong tanghalian. Ayan, sari-saring isda, meron diyang bangos. Pagpipilian niya pa yan kung alin dyan. At dahil nga sa dala ng katakawan talaga ang inyong tiyang. Ayan, tamang tsura. Haggard na, stress pa. Sige, kain lang ng santol. Miss na miss ko kasing kumain ng santol. Alam niyo naman, pag-ibig ko lang sa kako kakain. At meron na rin diyang kasamang malunggay pandesal na binili ni boss. Siya naman ang kakain niya, so na-flex ko lang. At meron na rin nga palang kasama dyan, mga talbos ng kamote. Bali, gusto daw niya magbulanglag. Sasabayan niya kasi dyan ng pritong isda. So, ipagpatuloy natin ang pagkain. Ayan, sarap na sarap ako. Muntik-muntik na nga siguro ako dyan mabiluok ang kakakain ng buto. Bali nga pala dyan guys, dito sa lugar namin, puro santol dito. At ang santol dito ay mga bangko. Sa mga may nais kumain ng santol, dito maraming mabibili. At arin na nga si boss, inihanda na niya ang aming tanghalian. Bali, linisin lang na muna niya ang mga isda. At sunod niya, lalagyan niya yan ng asin. Ibababad muna niya yan ng ilang segundo para lang iprito. At ang dami yan sinasabi habang aayos ng isda. Pakita nyo naman, ang bawat buka ng bibig. So sabi ko, wag ka na mag-attempt na magsalita kasi ipo-voice record ko to. Hindi rin naman maririnig kung anong sinasabi mo. Ipinapaliwanag niya kasi kung anong ginagawa niya sa isda. Ay nako mga guys, nakita nyo naman ang isda talagang walang kawala. Siguradong sunog. Ayan, tinanggal na nga niya sa kalan dahil nasunog na sa lakas ng apoy. Ayan naman, makikita nyo naman, diba? Sunog talaga. Bali nga pala, nagupit muna ako ng kuko kasi nagre-ready ako para maganda. Papunta akong 13. Mamimili ako ng mga paninda kong dilata. Ayan, nagbawas muna ako niya ng kuko. At sunod yan, gagawa muna ako ng listahan para sa aking mga pamimilihin. At habang ako nga naman ay naglilista ng aking mga pamimilihin, may mga pangilan-ngilang customer pa rin ang bumibili. So minsan naantala talaga yung paglilista ko, nawawala tuloy sa isip kung ano bang gagawin ko. Alam nyo, kapag ako nakapwesto dito sa loob ng tindahan, ako talaga dito ang boss, walang pwede makialam. Kaya lahat gagawin ko. Ultimo magbili, syempre ako mag-aasikaso. Kasi ang aking magaling na boss, nagpapahinga yan, katatapos lang siguro niyang magluto. Kaya, ayan, makikita dyan mamaya, paupo-upo yan dyan sa sopa. Ipagpatuloy na lang ang aking ginagawa kasi hindi na nga ako matapos-tapos kung anong gagawin ko, kung ano isusulat ko at kung ano ililista ko sa aking mga pamamilihin. Makikita nyo rin naman sa mga istante ko, marami pa rin dilata. Pero kadalasan yung mga mabili, talaga yun ang mabilis maubos. At hindi rin may iwasan dyan, may mga pabili-bili nga, kaya naman
no choice tayo kundi bentahan natin kasi sayang naman. Yung talagang kailangan natin bilang isang tendera sa ating sariling tindahan. Sa wakas naman, natapos na rin ako maglista ng aking pamimilihin. Ito naman ang aking ginagawa. Yung mga benta ko, kasi nga guys, itong mga pinagbentahan ko ng mga dilata ay nakabukod, nakalagay sa isang garapon. So binibilang ko na ngayon kung magkano nga pala ang napagbenta ko ng dilata. Medyo malaki rin. Umabot na rin ito sa mga 2,000. So marami na rin akong mabibili sa halagang ito kasi mahal ang mga dilata ngayon. Sa wakas naman, ito na ako ngayon kumakain. Nakaligo na ako yan guys. Makikita nyo naman. Siguro sa suot ko, iba ng kulay ng damit na suot ko ngayon. At habang kumakain ako, nagmumuni-muni ako niyan. At sa paulit-ulit ko nga sinasabi, alam nyo na kung anong trabaho ko. Ako pa rin ang maghuhugas. Ayan, bahala kayo mag-isip dyan. Mainis kayo kung ano may sinasabi ko. Kasi yun po talaga ang trabaho ko. Bago nga po ang lahat, ayan, ituloy na muna natin ating ginagawa. Naisipan ko na nga talagang iligpit ang mga plato kasi paalis po ako. Pupunta po ako ng 13 para nga mamili. Ayan lang naman aking hugasan. Kunti lang naman. Yung aking pinagkainan lang naman. Kasi si boss, yung pinagkainan niya, hinugasan na niya. Nga nang sinabi ko, 2 lang kami ni boss. Ako naman po kasi ay walang anak. So wala akong utusan kundi ako pa rin. Kung mag-utos man lang ako, saglit. Gawa na ba kayo sa paulit-ulit kong paliwanag? Yun lang po talaga ang masasabi ko at wala nang iba. Natapos ko na rin ang aking pinagkainang plato. Kaya ito, basahan naman ang aking napagdiskitahan. Nilinis ko at isinabit ko yan. Sumunod yan ang aking mga action. Hindi makakalimutan natin ang mag-toothbrush. Kailangan natin to. Kasi mamaya pagsakay natin sa jeep may makaamoy ng ating hininga. At syempre kasama niyan ang mag-toothbrush tayo dahil nakaligo na. Kailangan huwag kalimutan ang maglinis ng bunganga kasi mahirap na. Baka maamuyan tayo sa jeep at nakakahiya naman. At huwag nyo nang tingnan kung ano man yung ginagawa ko at alam nyo naman, ang ngipin ko ay hindi tunay, yan ay pustiso po. Sa pagkakaalam nyo, talaga ako'y matagal mag-toothbrush, iniiwasan ko kasi dyan magkaroon ng di kaaya-ayang kamoy kasi nakakahiya naman. Porda na nga pala ang person para mag-abang ng jeep na aking sasakyan. At syempre, commuters lang po ang peg natin ngayon. Welcome nga pala sa aking grocery, ang HBR. Kung makaakin, diba, kala mo totoo. Hindi ko na nga po nakunan yung pag-grocery ko sa HBR kasi bawal po talagang mag-video, wala po tayong authorized. At nakita nyo naman ang mga pinamili ko, may baso na dyan na aking nabasag kasi pinalitan ko. At muli po ito nakita nyo, sa muli pagwawakas, iligpitan ko na ang aking mga kalat na mga pinaglagyan ng aking mga pinamili dito sa grocery at sa bonus. At sa muli po, maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo kung nasaan man kayo sa panig ng mundo. Bye-bye!